Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pinahiya sa Davao ha, 20 pesos na bigas. Bumaba sa Davao at nagpasiklab ang sigaw ng tao, Duterte. Kilala niyo ba yan? Kilala niyo siya. Sino siya? At magalong may kongresistang alam sa budget insertion. Marami yan. Meron pa nga tayong nabalitaan eh. Oo, sa Forbes. Nak ng tipaklong. Yan pala yung mga gustong tirahan ng mga balulong, mga durobo, mga buhaya. Ah, Diyan talaga sila. Umuupa yung iba, di umano. Lambugi oh. Uupa kayo, hindi nyo alam magkano, ilang milyon per month. Tapos, saan nyo kukunin? Alam na this. Diba? 29 kongresista naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga. Grabe naman kayo. Iutusan naman kayo ng amo nyo para dito sa isang matapang na tao? Ganun ba? Talagang ginagalingan nyo talaga. Pag against sa inyo, gagawa nyo ng paraan para masibak. Pero pag pabor sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Lampas tenga ang ngiti nyo, simulan na natin, ha? Ano ito? Pasok. Kung mayroong iilan din na mga taga Davao Oriental na mainit na sinalubong si BBM, ngunit mas lamang ang mga taga Davao na tila'y hindi siya gustong makita dahil pagbaba niya ng kanyang sasakyan, imbis na BBM ang sigaw ng mga taga Davao Oriental, abay Duterte ang kanilang isinigaw. Isa kasi sa kanilang ipinagkadismaya ang bentahan ba naman sila ni BBM ng 20 pesos per kilo ng bigas. At take note, may pagmumukha pa niya. Imbis nga daw na ibigay na lamang ito ng libre sa mga nasalanta ng lindol. Hindi ba't ganoon naman talaga bawat administrasyon na dumaraan kapag... Tama, natumbok mo. Pero hindi nga natin alam matakaw nga sa kaperahan ito. Sobrang takaw sa kaperahan. Kaya siguro, imbis na ipamigay, ibenta na lang para kumita pa, di umano. Kawawa mga Pilipino. May pagmumukha pa ng mga talak ng bugi, oh. Talagang nilagyan ang kanilang mga pagmumukha. Oo. Ang laki ng pagkakaiba ng tunay na tao sa mga dorobo. Pansinin nyo, pag si BP Sara namigay ng mga relief goods, wala kang makikitang muka. Ang nakalagay doon, Office of the Vice President. Tapos. Alam na kung sino yun. Dito kailangan pa meron, no? Meron. Ganun talaga yung mga taong, alam nyo, yung mga tao na tunay sa hindi tunay, malalaman mo agad. Tapos, ito ay dapat pamimigay. Samahan mo pa ng mga dilata, mga kung ano-ano na kailangan. Wala eh. Wala na trabaho yung mga tao, nasalanta na nga sila ng bebentahan mo pa ng bigas. Pangklase ka. Galing mo mag-isip, no? Nangailangan ng tulong ang mga Pilipino, magbibigay ng libreng ayuda ang gobyerno. Pero tanging itong si President BBM lamang ang talagang nakakamangha. Habay nasalanta ka na nga, bebentahan ka pa. Kita nyo? We deserve better. From the blank spaces in the bicameral report to the unsigned enrolled bill to what is now exposed as the most corrupt General Appropriations Act or GAA of 2025. This administration has turned governance into a grand scheme of deception and plunder. The red flags are everywhere. Billions are unaccounted for in ghost flood control projects, infrastructure that exists only on paper but drains the nation's coffers dry. PhilHealth, once envisioned as the people's safety net, is now marred again in scandal. Ito nakakabuwisit dito. Diba?
Sa mga ganyang sistema magaling sila, benta rito, benta roon, imbis na ipamigay na lang sa mga nasalanta. Ito pa masaklap, yung usapin ng flood control unti-unti na hong nawa-wash out, 'di ba? Pansinin niyo, nawawala na yung pangalan ni Balulong, si Saldico, dahil nag-resign wala ng, wala ng karapatan at kakayanan itong mga taga-kamara na pauwiin siya. Totoo naman. Pribadong tao na siya. Hindi niya alam kung uuwi siya, kailan siya uuwi. Oo. Meron pa ba kayong narinig sa investigasyon? Pangalawang linggo na. Oh, ano yung style ngayon nila? Parang makakalimutan na ng tao. Bigla na lang mawawala sa extent na. 'Di ba? Ang yabang-yabang nila paimbestigahan. Ikaw nagsabi niya bungit-ngit, 'di ba? Paiimbestigahan mo. Noong naimbestigahan at hinawakan ng magaling na senador, wala na, kinontrol niyo na. Meron pa ba, kayong narinig, dito sa ICI na nadadawit ang pangalan ni Balulong? Wala na. Nasaan na yung mga kontraktor? Sige nga, kuwento niyo sa'min nasaan na ngayon sila? Behind the scene, ang mangyayari diyan, ang makukulong kontraktor na lang, wala na yung malalaking tao. Kaya sabi doon sa kuwento, habang may tatsulok at ikaw ang nasa tuktok, di matatapos ang gulo. Aray ko! Tama, di ba? Overpriced IT systems, fraudulent claims, and misused funds, leaving millions of Filipinos without real health care. And as if that were not enough, whispers grow louder about the selling of national gold reserves. Wala na tayong aasahan dyan. Ubus na yan. Ubus na. Wala na talaga. Hanggang matapos na kanyang termino. Kaya nga nagkakaroon ng gantong kwento, hindi lang sa senador, hindi lang sa Kongreso. Yan ay uso naman, talamak naman sa Pilipinas yan. Yung mga insertion na yan. Sabihin natin, sa mga ahensya pa lang ng gobyerno, hindi mawawala yung mga lagay na yan. Diba? Kung ano ang naging kalakaran noon, dapat mabago na yan. Hintayin natin na umupo si BP Sara para mangyari uli yung ginawa ni Tatay Digong na yung mga durobo hindi nakakurakot. Kaya siguro galit na galit sila sa mga Duterte dahil yung mga nanakawin sana nila noon di umano ay napurnada. 'Di ba? Wala silang nanakaw Ano na ngayon nangyari? Naghihiganti ang mga ulupong. Saklap, no? Alamin natin dito. Dating Speaker Martin Romualdez ang pumipigil na makabalik si Saldico sa Pilipinas. Paano yung teorya yan? Sabihin parang siya mismo, huwag kang bumalik. Parang ganon. Nako. Huwag ka na muna bumalik. Bakit naman kaya gagawin ni dating Speaker Martin? Para daw walang masabing kung ano man na... Kasi kung matatawag si Saldi, di makapagpapaliwanag siya. Hindi naman siguro magtuturo yun kung ano naman. Ewan natin. Pero bakit ganon? Ang kanyang suhestyon, kung hindi matawag si Saldico dahil nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, ba't hindi niyo ipatawag yung maraming mga congressman na bumubuo doon sa paggawa ng budget noong 2025 at noong mga nakaraan pa? Yung BICAM. Yung BICAM, kasi dalawa yan BICAM ng Senado, yung tanda, yung contingent ng Kamara. Yes, At saka yung mismong mga malalapit, laging kasama ni Saldico. Di ba? Kasi imposible naman siguro na... Hindi ko kasi alam ang komposisyon niya. Parang 12 ata sa Senado. 12 rin sa, sa Kamara. Hindi, pinangalanan ni Magalong Meron ba sa mga It doesn't necessary na kabilang ka dun sa representative ng Kamara at ng Senado. Parang ang sinasabi niya rito, hindi, ito ang grupo nila Ito lang yung main character, kumbaga. Ito yung laging magkakasama Ito yung nagkakasundo doon tungkol dyan sa budget Name sa ba siya ngayon? Sabi niya, ito mga ipatawag ninyo. Ipatawag niyo si Congressman Jojo Ang. Ipatawag niyo si Congressman JJ Suarez. Jojo, meron ba Congressman Jojo? Hindi ko kabisado ito Ngayon, parang kayo kung narinig meron pa isa, yung Congressman Kimbo, yung babae. Yung Miro, yung Stella. Patawag at saka yung JJ Suarez. Patawag nyo yan. Yan ang maraming nalalaman, sabi ni
Mayor Magalong. Hindi, mabubuting tao doon mga yan. Yan ang sinasabi ko. May nababalita nga mga kasama eh. Ito ho, nasagap ko lang itong kwento na ito. Pero hindi ko lang alam kung totoo. Meron ho mga kongresista na talagang mas gusto nilang umupa sa mga eksklusibong village. Bakit? Magkano ang ano dyan? Upahan. Sabihin natin, mahina, 300M. Kaya ba nilang bayaran nyo kung saan, kung ordinaryong tao lang at walang magdi-deliver ng mali-malitang pera? No. Susunod niya, mababalitaan nyo kung sino yan. Yang umupa daw. Ay, ayon sa puting bubuwit. Hindi, may nag-message sa akin. Grabe, no? Tsaka alam na rin ito ng mga ibang mga, si Maharlika, alam na alam yan. Kasi talagang malawak ang kanyang mga puting kalamay. Oo. Ito na. Eksklusibo. War Hero Colonel Kirwin may babala sa umugong naku dahil sa korupsyon. Naku, may babala. Bago to 10 hours ago. Naku, ano kaya yung pag-uusap dito? Ito totoo to kasi naranasan niya to eh. Ito si Colonel Kirwin at saka lumalaban to ng bakbakan. Ito yung nakikipag-tunggali sa Mindanao kaya grabe katapang ito. O makita niyo yung mga katawan nito, marami na tuloy natin. Mahiya naman kayo. At sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa mga katiwalian na to. Kasi sabi ko kung kinulong tayo 2 beses, lumaban tayo. No? Lumaban tayo against corruption. Yun nga yung sinasabi ni Mayor Magalong na kaming dalawa ni Colonel Kirwin, nakulong kami, lumaban kami sa corruption, lumaban kami sa mga katiwalaan. Ikulong ninyo yung lahat, panagutin ninyo yung lahat ng mga involved dito sa mga anomalya na to. Narito po tayo ngayon sa Quezon City at atin pong kakausapin Colonel nung campaign Diretso na natin dito kasi yun mahaba-haba. Tuloy. para sa senatorial elections. Probably it was a blessing in disguise. Kasi I honestly believe that God carefully planned my life, di ba? But sabi ko nga, yung mga lessons learned dito sa nakaraang exercise, sabi ko nothing has changed. No? Hindi man tayo pinalad, pero our love for our country and our people will never be diminished. Pero ako naman medyo nalungkot ako kasi tingin ko kailangan natin ng mga mabubuting tao sa Senado at you could have been one of them, no? Pero yun nga, sadly, ang dami natin mga issue naririnig, Colonel, ngayon, no? So how do you feel about this? Ito mga narinig natin yung mga corruption sa gobyerno, sa flood control. Well, ever since even platform natin nung tumakbo tayo, no, we were anti-corruption, good governance. Yun ang mga advocacy and platform natin na At nung lumabas ito, hindi ka man magugulat na dati na yan na andyan Pero ito ang pinakamatindi kasi garapalan, no? At saka nung lumabas na yung magnitude, parang ang feeling mo sabi ko nga ako 2 beses ako kinulong. Lumaban ako, no? Sabi nga ni Mayor Magalong kaming dalawa ni Colonel Kirwin, nakulong kami fighting corruption. Yeah. No? So, meaning nakulong ako ng 2 beses, lumaban sa mga katiwalian, nanindigan sa prinsipyo natin. Sabi ko nga, ngayon ang napapanahon ba na merong managot, makulong dito sa nangyayari? Kasi kung wala ito, walang mangyayari, ang tiwala ng taong bayan. Mahirap mo na ibalik. Tama. Ano pang nakikita mong reforms na dapat gawin? Well, of course, no? Kasi marami naman binabanggit na sila na nagagawin nila, no? Para maging transparent ba yung mga transaction, transparent, and those all the people na involved should be accountable, no? Nako, Colonel, yung mga ginagawa nila, wala yan.
Wala nga, ayaw nga ipakita, eh, 'di ba? Ayaw nila ipakita kung ano man yung imbestigasyon na ginagawa nila. Sarsuela ika nga. Wala hong mapapanagot diyan, puro kuwentong barbero na lang. Ang mapapanagot diyan yung maliliit na tao na nagsalita. Yung mga maliliit na bumoses na akala nila may pagtatanggol sila, hindi. Sila ang maiipit diyan for sure. Kawawa, parang ano lang yan, eh, nung nangyari kay Kuya Jun Losada, kung natatandaan niyo yung CTE scandal, whistleblower siya, 'di ba? Ginamit siya ng gobyerno para paputukin yung mga pangalan, na nadadawit. Eh, lumabas, oo, siya pa ang nakasuhan, siya pa ang naoblo. Oh, 'di ba totoo? Kaya mahirap din, eh. Oo, 'pag ito ginamitan ng, kanilang kakayanan at lakas, eh, wala na. Tapos na ang, imbestigasyon na 'yan. Kaya yung mga iba ay galit. O kagaya ni Kiko Barsaga dahil sa pagsusulong niya na may managot, ngayon pinagtutulungan-tulungan na siya ng, 29 kongresista. Na ano, Kuya Goods, sabi, ethics complaint. Isipin niyo, naghain ng ethics complaint. Ano ba ang ethics complaint? Eh, eto, kayo na magpaliwanag dito. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there. Kasi mas maganda doon if we can all air our grievances out and to talk about it. I'm going to decline the process of reconciliation because again, as I said, it is not a personal grievance. Yan ang mga naging pahayag ni Representatives Barzaga at Puno sa layuning mapag-usapan sa Reconciliation Subcommittee ang mga hinaing laban sa mga kinikilos ni Barzaga. Matagal nang naging usap-usapan sa Kamara ang mga galawan ng neophyte congressman, lalo na sa social media. Kabilang dito ang mga litrato at video na pinapasaringan niya ang ilang miyembro ng Kamara at Senado. Hindi umabot sa hearing si Congressman Barzaga. Paliwanag niya, We're very busy last night. I was just playing games on my computer. banat naman ni Puno, hindi wasto ang ginagawa ng kongresista at mas nakakapangamba ang posibilidad na gayahin ng iba ang kanyang mga aksyon. Dapat din daw na may standards of behavior sa Kamara. Tama lang ang ginagawa ni Congressman Barsaga. Ito naman si Puno, oh. Ikaw ba, ano ba nagawa mo? Tanong lang ho, ano ba nagawa mo sa gobyerno? 'Di ba? Eto nga, kumikilos, eh. 'Di ba? Nagpapakita ng kanyang boses para masiwalat, at mawala yung korupsyon na yan. Ikaw, nagpapahayahay kayo. Diyos mo, yung marimar naman, oh. Para agapan agad ang ganitong mga gawain. We filed this complaint because we want standards of behavior to be established in Congress. No? Like, okay ba maglagay sa website namin ng mga malalaswang litrato? Okay ba insultuhin namin yung kababaihan? Okay ba sabihin namin sa mga kabataan na pag mag-congressman na kayo para yumaman kayo? Tama ba yun? Totoo naman ginagawa nyo, eh. Sa tingin nyo, sige, ilabas nyo yung salain nyo. Baka mamaya, masyado kayong defensive, Baka mas marami ang sabi ni Aling Lenes, baka mas maraming hakot, ikaw ang ginagawa ngayon, tagapagtanggol dyan. Tigil na. Halata na kayo. Huwag kayo masyadong halata na kayo ng taong bayan. Kung ano yung, bakit ba kayo magsisitakbuhan? Kung puro problema naman ang, 'di ba? Huwag niyo kaming paandaran. Oo. Huwag kayong masyadong defensive. Oo, bulalas ng taong bayan. Kaya kayo nagtatakbuhan dahil sa ganito. Alam niyo kung ano 'to. Hindigan naman ang kampo ni Barzaga na walang mali sa ginagawa niya dahil isa lamang itong freedom of expression. Tama. Pero handa raw si Barzaga kung patawan siya ng sanctions ng House Ethics Committee. I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Amy, kailan ang susunod na pagdinig sa ethics complaint laban dito sa kanya? Well, Paps, inaasahan kasi na simula bukas hanggang November 9 ay magkakaroon din ng recess dito sa House of Representatives. So, inaasahan natin na sa susunod na session after November 9 ay magkakaroon pa ng usapin patungkol nga dito sa mga ethics complaint laban kay Representative Barzaga. Nasabi nga din naman ni Representative Kiko ay handa naman siyang depensahan dahil nga para sa kanya ito ay isang freedom of expression lamang. So, yun patuloy niya idinidikdik din dito sa hindi lamang sa media kundi pati na rin dun sa isinagawang hearing kanina.
Amy, kagabi dumalo si Congressman Barzaga sa anti-Marcos Romualdez protest sa Makati. Anong plano nila kaugnay nito? Kung ang pinag-uusapan natin ay plano ng Kamara, no, Pops J, hindi naman pinipigilan ng lower chamber, no, yung pagkakaroon ng mga ganitong protesta. Pero yun nga, narinig na rin natin kasi si Representative Kiko Barzaga na baka nga hindi lang ito yung magiging protesta na isusulong niya sa mga susunod na araw. Kung makikita rin natin, no, sa mga post na din sa social media, no, Pops J, meron na rin mga nag-aanyaya mula naman sa iba't ibang party list groups at pati na rin sa mga youth groups, civil society organizations na magkakaroon nga ng rally para naman ipanawagan yung mga issue din laban nga sa corruption, Pops J. Amy, imbitado si Congressman Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa government projects anomaly. Nagsalita na ba si Congressman kung anong paghahanda ang ginagawa niya para rito? Ang sigurado tayo, Pops J, ay handa si former Speaker Martin Romualdez nga na humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Huwag sa Independent Commission. Dito sa Blue Ribbon, no? Liwanagin niya kung ano yung nasasangkot na mali-maleta. Ano yung sinasabing mali-maleta. Pero kung mga ganyang kwentuhan sa ICI, aba, wala na. Tapos na ang kaso na yan. Puro sarswela ang lalabas. Ang ending yan, yung pelikula na yan, ganito ang title. Sinimulan nyo, tinawanan ko. Ganon ang title. O kung ikaw nakakaisip, nanonood sa akin, anong title ang pwede mong ilagay dito? Bigyan nyo ng caption. Di ba? Sinimulan nyo, tinawanan ko. Parang gano'n na lang yan. Tinawanan niya lang ang taong bayan. Di ba? Siya ang natutumbo kahit si Saldico, wala eh. Hindi kaya. Kasi andyan yung mga tagapagtanggol. Saklap, no? Ginawa nilang laruan ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sa magiging usapin nga sa pagkakadawit niya dito nga sa manumalyang flood control projects. Pero so far, wala tayong narinig kung ano nga ba yung mga preparations na ginawa niya patungkol nga dito. At confident naman siya na hindi siya dawit dito nga sa mga substandard at ghost flood control projects na naiugnay sa korupsyon ng Department of Public Works and Highways, Pops J. Amy, aprobado na sa third reading sa Kamara ang 6.793 trillion peso proposed 2026 national budget. May binago pa ba rito mula sa pagkaka-aproba sa second reading? Yes, Pops J, kung narinig din natin yung second reading, no, isa sa mga proposal na isinagawa ni Representative Laila de Lima ay yung pagkakaltas nga ng budget sa Office of the Vice President. So from 902.8 million pesos ay naging 733 million pesos na lang ang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Ito ay katulad nung meron for 2025 na naaayon din nga sa General Appropriations Act of 2025. So mas nag-focus nga sila dito sa MOOE ng Office of the Vice President. And so far ngayon, no, Pops J, naririnig pa natin yung speeches na meron yung mga kongresista, lalo na dahil merong 12 na nag-oppose dito sa 2026 General Appropriations Bill na ipinasa nga ngayon sa third reading, Pops J. Amy, sa ibang issue naman, si Congressman... Ang bilis nila ipasa, no? Basta pera, pasado. Pag alam nila na kalaban nila, ay hindi ipapasa. Yung budget ni VP Sara. Yung kanyang, di ba binawasan? Magkano na lang yung na-approve? Pero yung budget na gusto nila, hindi pa nga third reading, second reading, pasado. Hindi ba sisilip? Kung nga, pakisilip nga, baka may insertion na naman. Di ba sabi nga din ni Congressman Kiko, na bantayan, lalo na yung babae ngayon. Malaano daw yan. Malaano. Naku, baka maubos daw at meron namang mga pagsisingit, diba? Baka mapunta naman sa program. Yung mga malalaking pondo. Diyos mo yung marimar. Unprogram. Nagkautang-utang na ang bansa. Naubos ang pera, pinaghahatian ng mga bakulaw at dorobo. Wala namang maayos. Walang maayos na naging resulta. Diba? Kaya ito, pumalag ang palasyo sa pahayag ni Kong Pulong. Papalag pa kayo, totoo naman sinabi ni Kong Pulong. Diba? Pananagutin niya yung mga kumidnap kay Tatay Digong. Nasa na nga ba si ang tanong dito, may balita pa ba kayo kay The Hire? Diba? Isang nagamit ni Bungit-ngit. Itong si The Hire na umaresto kay Tatay Digong. Wala na sa eksena. Tapos na ang kanyang karakter. Kumbaga sa eksena, sa pelikula,
Oo, gamit na gamit. Tapos tinapon na lang ng gano'n-gano'n. Ibang klase, di ba? Pasok. Pumalag ang Malacanang sa banta ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pagbabayarin niya mga nagpakulong sa kanyang ama. Sinabi ng kongresista matapos hindi pumayag ang ICC na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, ano ang tugon ng Malacanang sa payag ng dating presidential son? Jiggy, nasa sibilisadong lipunan daw tayo, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Yan ang tugon niya sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Jose Castro, hindi daw tayo nakatira sa isang barbaric world, kaya hindi tayo dapat nabubuhay na puro pagbabanta at pananakot. Tugon niya ng Malacanang doon sa sinabi ni Congressman Pulong na hindi siya papayag hanggat hindi napapanagot yung mga quote-unquote kidnappers ng kanyang ama. Ito ay sinabi niya matapos nga lumabas ang desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura doon sa apela ng kampo ni Duterte na bigyan siya ng interim release. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi na sila makikialam sa usapin na yan. Hayaan na raw ang ICC na magdesisyon dahil wala naman daw kinalaman ang Malacanang, ang administrasyon ni Pangulong Naku, yan ang sabi mo. Walang kinalaman. Di ba nga, umamin na yung boss mo. Umamin naman siya eh. Kaya hanggang ngayon ba, sabi ni Aling Ledesma, lolokohin niyo pa ba ang taong bayan? Hindi na siguro naniniwala ang taong bayan. Alam na kung sino ang nagkaroon ng pakana na kidnapin si Tatay Digong. Ito masaklap. Paano pag bumaligtad ang sitwasyon? Paano isang araw sa 2028 presidente na si BP Sara? Paano isang araw si Pulong isang House Speaker? Paano isang araw Duterte lahat at wala ng mga... Paano na kayo? Paano na yung mga... Kukulong na lang ba kayo? Malalaman ho natin yan sa mga susunod na bagay-bagay at mangyayari pa. Marami pa, mahaba pa ang laro. Kaya ang ginagawa nila, panggigipit. Pag sumuko ka, talo ka. Kita mo. Kahit anong gawin nila kay BP Sara, tinatawanan lang sila ni BP Sara. Gawin nyo. Kaya nga sabi nga ni BP Sara, nung upo itong bagong ombudsman, hintay na lang natin kung ano yung mga, di ba, hakbang nila. Kaya nga sabi sa tarot kahit anong panggigipit ang gawin laban dito kay BP Sara, hindi mananaig ang kasamaan. Puro kabutihan talaga. Marcos sa desisyong ito ng ICC. So mas maigi daw na hayaan na lamang ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumawa ng aksyon tungkol dito. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot. Ate, ma'am, boss, amo manager. Rule of law. Sana lang, yung rule of law na yan, binigay nyo doon nung dinadampot si Tatay Digong. Oo. Meron pala kayong rule of law. Sana ganun din, no? Binigyan nyo, ng konting konsiderasyon, due process, bago dinala sa dahig. Meron pa lang yun. Tsaka sana lang yung rule of law, yung sinasabi na pwedeng baliin na parang ruler, sana, nagamit yan nung ginagawa nila yung pambabalasubas kay BP Sara. Yun lang, komento lang yun, ate. Huwag mo masyadong magalit kasi, alam ko, galit ka daw sa mga diba? Tuloy. O lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa payag ni VP Sara na hindi niya pipiling ombudsman si Remulla kung siya ang presidente? Kaso Jiggy, hindi naman daw siya ang Pangulo. Yan ang sinagot ni Undersecretary Claire Castro nang mahinga ng reaksyon tungkol sa naging pahayag na yan ni VP Sara. Ang sabi ni Jose Castro, mahirap kasing sagutin yung mga pangarap na hindi naman magkakatotoo. Ito daw pagkakataon. Talaga ba? Talaga ba? Ganun ba yung tingin mo kay BP Sara? Abangan mo yung sinabi mong yan. Pagbuka ng pakpak ng agila at handa ng dumagit, sana galingan nyo magsitago. Dahil tatawanan namin kayo. Pagdating ng dulo, chill lang lahat sila. Chill lang ang lahat ng mga supporter ng Duterte.
Pero pagdating ng araw na yon, ang huling halakak ay sa mga Duterte supporter. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye!